Alright, so it's so nice to be back in our hometown. So in today's video ay nandito kami ngayon sa Cabadbaran City at papunta kami ng Barangay Puting Bato. Ang Cabadbaran ay isang syudad dito sa Agusan del Norte at dito ako lumaki at napakaraming magagandang tanawin dito guys. Kahit maliit lang na syudad tong lugar namin pero malapit ito sa dagat, marami itong mga kagubatan at mga kabundukan kaya pag nandito ka talaga guys ay di ka talaga mababagot kasi marami kang mga adventures na pwedeng gawin dito. Ilang beses na rin kami nakapunta dito sa Barangay Puting Bato. Ang una ay noong 2017, then pangalawa noong 2021 pagkatapos isinilang ni Bella. At ngayon ay babalik kami doon kasi meron daw bagong bukas na restaurant na nasa gilid daw ng bundok. Marami ding investment na ginawa ang local government ng Cabadbaran dito sa Puting Bato kasi plano daw nilang gawin itong isang tourist attraction. At pag pupunta kayo dito ay mas maganda kung malaki yung sasakyan nyo, lalo na yung mga diesel na mga vehicles kasi medyo matarik ang kalsada dito eh. At huwag kayong pupunta dito lalo na tuwing tag-ulan kasi may mga landslides na nangyayari minsan at may portion din ng kalsada na bumabaha rin. At ginawa ang kalsadang ito para idugtong ang Cabadbaran City papuntang Surigao del Sur para mapabilis yung biyahe at kasalukuyan ay tinatrabaho pa ang kalsada dito. Kaya pag natapos na ang kalsada dito ay malamang mas safe na ang lugar na to puntahan kahit tag-ulan pa yan. At napaka-enjoying talaga mag-drive sa lugar na to lalo na pag manual yung sasakyan mo kasi maraming mga paliko-liko, may mga paakyat tapos napapalibutan ka pa ng mga bundok. At ang lugar na to guys ay tinatrato din na wildlife sanctuary ng Cabadbaran City. At sabi ng mga tao dito ay minsan daw dumadaan daw ang Philippine Eagle dito mula sa Davao. So mga 15 minuto din ang ginugol namin sa kalsada para mapuntahan ang lugar na to at finally ay nakarating na kami dito sa may Tumipi. Dito ay makikita mo na yung mga nagtataasang bundok sa paligid at yung mga gubat sa ibaba. At dito mo na rin makikita yung mga cold spring sa Puting Bato at dinaanan muna namin ito kasi pupunta muna kami doon sa may bundok talaga. Kasi may tinayo daw na building ang Cabadbaran City na magiging tourist spot daw sa future. At dito na sa Tumipi ay magsisimula na yung mga matatarik na lugar dito sa Puting Bato. Kaya kahit pick up yung dinala namin, kung nakikita nyo sa video, ay mabagal na yung takbo namin kasi matarik na talaga dito guys. At yung bundok na nakikita nyo sa left side ay delikado yan minsan kasi pag umuulan, ang mga bato dyan ay nagbabagsakan at minsan pa nga ay nagkakalandslide ng konti. At ito ang una naming destinasyon dito sa Puting Bato, itong building na to na nasa tuktok ng bundok. Tinatrabaho pa ito ngayon at pag natapos ito ay ito ang magsisilbing parang view deck dito sa Tumipi para ma-enjoy mo yung mga views sa paligid. Gusto sa namin pumasok doon sa building talaga mismo kaso sarado yung gate kasi tinatrabaho pa nga siya. Kaya ang ginawa namin ay bumaba kami ng konti at dito kami sa Pangpang at nagpalipad ng drone para makakuha kami ng aerial shot para sa story namin sa Facebook. At simulat sa pool talaga guys ay dito talaga ang pinakamagandang spot dito sa Tumipi para kumuha ng picture kasi dito talaga makikita mo yung mga bundok sa paligid at yung mga ilog sa baba. Kaya maraming mga bikers, mga motorcycle riders at mga adventurers ang tumitigil dito para magkuha ng litrato. At pagkatapos namin dito sa peak ay bumaba kami ng konti kasi may cold spring dito sa unahan. At dahil ang tubig dito ay mula talaga sa bundok kaya nung maligo kami dito noon ay di kami nagtagal kasi sobrang lamig talaga ng tubig. Kaya tuwing summer ay maraming pumupunta dito para magpalamig at para maibsan ang init sa paligid. Pagkatapos namin bumisita sa cold spring ay bumaba kami ng konti at pumunta kami dito talaga sa tunay na destinasyon namin. So ito talaga ang destination namin, ito ang Rosedales. Iwan ko kung cafe ba to o restaurant or both. Basta maganda ang view dito kaya pumunta kami. At tulad ng sinabi nila sa kanilang signage na breathtaking view daw ang lugar na to, well, totoo talaga kasi tingnan nyo naman guys. Yung restaurant mismo ay nasa Pangpang at napapaligiran ng bundok at mga gubat sa paligid. Kaya literally, it's a breathtaking view. At dito sa lugar na to ay pwede ka rin mag-adventure kasi meron sila ditong ino-offer na trekking at water tubing at gagawin mo yan sa loob ng 7 kilometro. So pag nakabalik kami dito at medyo malaki-laki na si Bella ay siguro susubukan namin to kasi it looks like fun.
At kahit medyo liblib na tong lugar na to, pero marami silang ino-offer na pagkain dito. Kaya lang nung pumunta kami ay may brownout kaya di kami naka-order ng ibang putahin nila. Pero nevertheless, naka-order naman kami ng mga masasarap na snacks nila tulad nitong puto na purple ang color. Tapos mayroon isang burrito yata ang tawag nito at mayroon isang shawarma wrap. Tapos yung drinks namin ay sikwate. Sabi ko kay ate na no sugar pero ang tamis ng binigay niya sa akin. At dahil sa mga pagkain na to ay nasira tuloy yung diet ko. Kaya wala ng low carb, wala ng intro, kainin na lahat kahit matataas yung carbohydrates. At dahil dito kinabukasan ay nakaakyat tuloy ako sa Mount Pungkay ng di oras. At pagkatapos namin kumain ay naglakad-lakad muna kami dito sa cafe. At napakaganda ng view dito guys, lalo na dito sa may pangpang kasi sa baba dyan ay may ilog na. At in fairness, maganda rin itong pagka-landscape nila sa lugar nila kasi maraming mga bulaklak sa paligid. At kung marami naman kayo ay meron sila ditong malaking cottage na kaya mag-accommodate ng mga 20 tao siguro. So kung meron kayong malakihang event at medyo marami kayo ay kayang ma-accommodate ang lugar na to. At dahil nga bulubundukin ang lugar na to, so madali ka lang ditong makahanap ng magagandang bulaklak. Actually, ang mga natives nga dito ay nagbebenta ng orchids sa napakamurang halaga. Kaya kung isa kang plantito or plantita, pumunta ka dito at check. Marami kang makikitang magagandang halaman na pwede mong dalhin sa bahay. At isa namang makabuluhang adventure ang na-share namin today. Di ko akalain na ganito na pala kaganda ang lugar namin. Parang gusto ko na ring umuwi. So sa susunod ulit guys, thanks for watching. Stay safe and God bless you all.